beloved Boss Mike Cervera. Utoy, kanain mo nga. Alam nyo mga kababayan, ako'y bilib na bilib sa mga bata na nagbibigay na ng opinyon sa mga ganitong mga usapin sa larangan ng politika. Ako'y bilib na bilib sa mga batang ito. Oo, O, pasok. Marcoleta at Andaya. Ayan na. O, si Utoy, Utoy. Banatan mo nga, Utoy, O, gusto ko yung mga ganyan, yung mga bata, nagsasalita na, di ba, Anton Reyes, Nagsasalita na, kiss muna, bago t-shirt. Oo. Hindi pogi si Boss Mike, magandang lalaki. Ba yan? Wag nyo ang ginagano, wala ako sa focus sa pagla-live ko. Eto na mga kababayan, Eto na. Nako! Eto na, Eto, tignan ninyo. Si Utoy, pakinggan natin, Edgardo Reyes. Nakikita nyo yan? Marcoleta at Andaya. Sila ay mga dating congressman. Ngayon, si Marcoleta ay senador na. Yan ay mga panahon nung nagkakaroon ng investigasyon patungkol sa mga flood control issues at scam noong panahon ni Duterte, Administrasyong Duterte. 2019, nagkaroon ng mga probe patungkol sa mga alegasyon ng issue sa flood control. Nabulgar nga ng House of Representatives nung taong iyon na merong 332 billion pesos. Ala ka mga kababayan, 332 billion! Nausapin, sa flood control scam, iba pa yung 75 billion. Mga kababayan, daming pera, di ba? May 75 billion, may 52 billion, meron pang 332 billion. Ang daming pera mga kababayan. Tuloy. Na flood fund scam. Sabi nga ni Nonoy Andaya noon, ay yung DBM ay nagkaroon ng 14 billion budget insertion sa unprogrammed funds. Naku, yan na yan. Pumasok na mga kababayan. Sino? Yung joke, no? Thank you po, Edgardo Reyes. Mua. Di ba? Grabe, no? Grabe talaga sila. Sa flood control noong taon na yon sa 2019 budget. At sinabi niya rin nga noon na walang makakapigil sa kanya sa pag-iimbestiga sa mga issue at skandal na nangyayari patungkol sa flood control funds. Nako. Yan na mga kababayan. Ito ho yun yung mga wika niya na kahit sino, kahit si Duterte daw, ay hindi siya mapipigilan sa pag-iimbestiga diyan po sa flood control scam. Ang nangyari na Tegi Bambam, patay mga kababayan. Ngayon, ang tanong, wala na mag-iimbestiga doon. At wala na ring naglakas ng loob para ituloy. At eto namang si Marcoleta na buhay pa, sana, ituloy niya. Kasi si Marcoleta ay kasama na nag-imbestiga ni Rolando Andaya. Diba, mga kababayan ko? Ang tanong, bakit tumameme? Bakit tumahimik si Marcoleta sa usapin ng iskandalo sa flood control nung panahon ni Duterte? Anong nangyari, Marcoleta? Anong nangyari? Bakit tumahimik ka ni hindi mo mabanggit ang pangalan netong si Jokno? Na siyang pangunahin kung paano magpaikot-ikot ng mga budget diyan sa pag-i-insert ng mga budget, diyan po sa unprogram at saka sa BICAM. Alaka. Paano na ito? Yari? Sabi ni Flavelin Boss Mike, nabasa mo ba yung post ni Pebbles?
Yung namatay, oh! Noon pa yun. Oh, sinasabi sa akin. Oh, ngayon, ang tanong, bakit tumahimik si Marcoleta rito? Anong meron, Marcoleta? Bakit nakatuon ka lang na ikaw ngayon ay nagbibida-bida, kunyari ikaw ay makabayan, kunyari ikaw ay galit sa mga kurakot, pero bakit pinabayaan nyo tong usapin na to? Ang laki-laking pera. Saan napunta, Marcoleta? Bakit tila hindi mo na binabanggit? Ayos na ba? Ayos na ba? Kumita na ba ang dapat kumita? Kaya dapat wala na yan, bago naman. Di ba? Ang tagal ng topic na masaya, sir! Alam mo, ikaw, Sab, ikaw talaga puro kakalibugan. Wait lang, syempre, yung patapos na. Thank you, eto na mga kababayan ko, tuloy natin. Noong panahon ni Duterte. Yan. So kung gusto natin talaga na mapanagot lahat ng dapat managot, ay dapat hindi tayo selective. Correct. Dapat Hindi ka dapat daw namimili, sabi ni Utoy, Marcoleta. Sabi ni Utoy, huwag ka daw selective, huwag kang mamili. Hindi porke kaalyado mo si Duterte, hindi porke may kumita na sa panahon ng mga project na scam nung panahon ni Duterte, isisiper mo na yung bunganga mo. Diba? Yung piluka lang ang na isisiper. Yung bibig dapat, hindi. Diba? tayo ay impartial. Lahat ng kurakot, Correct. lahat ng mga nanloko at nagnakaw Tama. sa pera ng taong bayan, Tama. gamit yung mga flood control project na yan, dahil yan ang mga naging gates of corruption Correct. sa ating bansa, ay dapat mapanagot at dapat kahit Mm. binoto natin noon, Mm. pero nasangkot dyan sa flood control na yan, Yan. ay hindi natin hahayaan at hindi natin palalampasin. Tama ka, Utoy! Ito, mga kababayan, ang dapat na, mga katwiran, batang-bata pa, alam na. Yung iba, mga kababayan, yung mga tulad nila, nila Harry Roque, wala tulad nila Busita, ayun, hindi na nanalo. Di ba? Yun, yung mga bida-bida. Di ba? Tulad ho ni Busita, balikan natin si Utoy, eto yun tignan nyo mga kababayan yung katwiran. Sabi rito wala daw mangyayari dyan sa impeachment trial kung i-impeach daw si Sara, kaya hindi daw siya bumoto. Pakinggan nyo mga kababayan. Malayong-malayo kay Utoy Itong matanda na to si Busita nire-respect. Tignan nyo mga kababayan magalang naman. Magalang naman si Busita. Kaya lang, talagang hindi natin po pwede na ayunan yung ganitong katwiran niya, mga kababayan. Tignan nyo pansinin ninyo. Selective din Sorry kung nire-respeto ko yung mga kasama kong congressman. But for me, kahit mabasa ko yan, hindi ako peperma Kasi objective po ako Kung Objective daw siya. nating ma-impeach nga, halimbawa, ano ang magiging benepisyo nun? Tignan nyo yung tanong mga kababayan. Halimbawa daw, ma-impeach daw si Sara. Hindi niya alam kung ano benepisyo. Walang benepisyo pag na-impeach si Sara? Walang benepisyo pag napalagot yung magnanakaw? Ano namang katwiran yung talon-talo ka ni Utoy, Busita? So, ibig mo sabihin, walang benepisyo kung ma-impeach. Kung mapanagot si Sara, walang benepisyo ang taong bayan? Hindi ba ang tawag dun nagkaroon ng hustisya yung mga ninakaw niya na mga kwarta, hustisya tawag dun So, ibig sabihin, wala nang hustisya yan dahil ayaw niyang panagutin si Sara. Di ba, mga kababayan? Ayan
yan si Busita, oh. O kaya hindi nanalong senador ito eh. Tingnan nyo mga kababayan ko. Sabi niya, anong benepisyo kung ma-impeach nyo si Sara? Eh di nagkaroon ng hustisya yung mga pira. Diba? Yung mga pira na ninakaw. Tuloy. Ma-impeach nga, halimbawa. Ano ang magiging benepisyo noon? No. Taong bayan. Kita nyo, ano daw benepisyo ng tao ba? Bobo din eh. Bobo din, mga kababayan. Ano daw benepisyo pag na-impeach si Sara? Eh di magkaroon nga ng pananagutan, di ba? Magkaroon ng transparency kung saan niya talaga dinadala yung pera. Kung wala namang kasalanan, eh di, sige. Dapat, mas tingnan natin yung mas malalim na problema. Kasi po, Ayan na. nagkakaroon... Ano yung malalim na sinasabi mong problema? Dapat daw, mas tignan daw natin ang mas malalim na problema. lang ng hati-hati, lalong gumugulo. Ibig sabihin, mas maraming problema na dapat bigyan ng atensyon. At kung sinasabi na may maling paggamit ng pondo, ang tanong, kung meron nga, yung bang Office of the President lang? Eh, tignan mo. Hindi ko alam na ganito kabobo to. Bobo! Sabi pa niya, kung totoo nga na mayroong maling paggamit ng confidential fund ang opisina ng Vice President. Ang tanong daw, yung opisina lang ba? Kung meron pala, imbestigahan mo na. Kung meron ka palang alam, panagutin dapat, walang sisinuhin. Di ba? Kahit si Pangulong Bongbong Marcos pa, kung mayroon kayong ebidensya, ipakita mo. Hindi po pwedeng bakit siya, bakit ganito. Hindi pwedeng ganon. Lahat pinapanagot dapat. Medyo natatangahan ako, mga Sorry sa mga, alam ko namang maraming may idol dito, pero yung ganitong katwiran, sorry hindi ako papabor. Yung ganon na, bakit? Ang ano lang ba? Opisina lang ba ni Sara Duterte ang may problema sa confidential fund? Di kung meron kang alam, di imbestigahan mo, kumalap ka rin ng mga ebidensya at idemanda nyo, i-impeach nyo. Ganon. Tama, mali. Ganon ba dapat? Kaya nga mga kababayan, daig pa yan ni Utoy eh. Yung bang ibang mga agency, wala bang ganon? Kung maghanap ka, kung meron kang tingin mo na etong ahensya na ito, di halongkatin mo at idemanda natin, susuportahan ka namin. Pero yung sasabihin mo na, hindi, excuse na lang natin si Sara, wag na nating impeach kasi hindi lang naman siya magnanakaw. Puta, mali. Meron ng ebidensya kay Sara eh. Di hanapan mo rin yung iba. Kung meron kang nakikita dyan, hanapan mo yung iba. Eto, may ebidensya. Demanda rin natin. Dalhin mo sa ombudsman. Dalhin mo sa DOJ. Dalhin mo, mag-privilege speech ka. Diba? Ox lang sa kanyang magnanakaw. Diba? Yan. DDS nga ni... Hindi, natatangahan lang ako mga kababayan at nabobobohan lang ako sa ganyang pananaw na dahil hindi lang naman si Sara Duterte daw ang may confidential fund, dapat excuse na yan. Ganon. Ngot lang mga kababayan. Medyo bobo ang datingan. So, ang pinopoint out ko dyan, Ma'am Karen, is dapat tingnan natin yung malaking problema. Na ang Hindi ba malaking problema yan, Vice Presidente nagnanakaw? Di ba mga kababayan, hindi ba malaking problema yon? Vice Presidente, Colonel Busita, Vice Presidente, hindi ba malaking problema yon? Yung Vice Presidente nagnanakaw? Kung pwede pala siya magnanakaw, magnakaw na lang kayong lahat dyan. Di ba? Magnakaw na lang kayo lahat dyan. Magiging aksyon natin ay magre-resulta na maganda at magiging kapaki-pakinabang sa taong bayan. Hindi ba maganda yung mapanagot natin si Sara para hindi natularan?
Di ba mga kababayan? Kung yun ang gusto mo na yung decision daw dapat yung makikinabang ang taong bayan. Hindi po ba makikinabang ang taong bayan kapag napanagot si Sara Duterte na may mga ebidensya na si Sara Duterte nagnanakaw? Alam nyo mga kababayan, ito ang problema Kernel, Sir, manitakalan na lang ng mga motor. Sitahin mo na lang yung mga umaapi dyan sa mga motor-motor dyan. Mas may pakinabang ka ron. Huwag ka nang pumasok ng politika. Hindi obra. Daig ka pa ni Utoy Ayan buti pa si Utoy ko. Utoy. Flood control project na yan. Dahil yan ang mga naging gates of corruption. Correct. Sa ating bansa ay dapat mapanagot at dapat kahit binoto natin noon pero nasangkot dyan sa flood control na yan ay hindi natin hahayaan at hindi natin palalampasin. Kung kita mo, busita, kahit binoto nyo pa, kahit kaalyado nyo pa, dapat hindi pinapalagpas, sabi ni Utoy. Ganitong katwiran mga kababayan ang kinabibiliban ko, sa totoo lang. At saka tignan nyo, bata pa lang marunong na mag-isip kung ano yung tama. Di ba mga kababayan ko? Tuloy. Na dapat panagutin sila. Kaya huwag niyong sasabihin na Administrasyong Marcos ang nagsimula ng flood control issue. Dahil 2019, may mga balita na at may mga investigasyong nangyari na patungkol sa mga flood control issues at scandal noong Duterte administration. Yun ang sinasabi ko, galing ni Utoy, Sabi niya, huwag niyong sasabihin na ngayon lang nag-umpisa yan sa panahon ni Pangulong Bongbong dahil nung panahon ni Digong, nag-umpisa na ang pangungurakot sa flood control issue. Luis Evangelista. Grabe, no? Galing. Our beloved Boss Mike Cervera.